Hello. Today mag-unbox tayo ng bago nating inverter. So, ito ay yung Thunderbox Galaxy 1000 Lite. So, mukhang 2 kWh yung battery natin. Probably baka 1000 watts yung inverter. Nakalagay 1000 Lite pero ang bigat. Kasi malaki na yung battery nito, 628 amp hour. Meron tayong maliit na box. Tignan natin ang... So meron tayong charger. So yung charger natin, 48 volts, 8 amps. Nasa 384 watts. User manual. Metal. Kaya pala mabigat. Metal yung casing niya. So overall, ang kasama niya, user manual, may USB cable, yung mismong power station, at yung charger. Check natin. Ngayon sa display natin, makikita natin yung level ng battery, input in wattage, saka output. Mayroon tayong tatlong DC output, 12 volts siguro to. Check natin. Walang ibang switch yung dito. So baka naka-turn on na agad yan. 6.6 na nadidetect ko. Why? Check baka sila lang yung tester natin. Hindi. Hindi sira yung tester. 6.6 lang. Check muna natin USB. Kung mabagal na USB type A. Check natin USB-C. Mabagal lang din yung USB-C natin. Mas maganda sana, tinaasad nila. At least yung USB-C. Dapat ginawang power delivery. Sa likod, meron tayong dalawang outlet ng AC, 220 volts. Ayan, 5 volts. Kaya pala 6 volts yung nadidetect natin. Kasi DC output natin 5 volts 5 amps lang. Tapos USB output natin 5 volts 3 amps, around 15 watts. Battery natin 2000 watt hours or 628 amp hours na nakaset ng 3.2 volts. Possibly ay nakaset up ng, since 48 volts yung charger natin, baka naka 15S. Titingnan natin. Solar panel up to 600 watts max daw at 60 volts yung maximum na voltage. At yung solar panel na pwedeng ikabit dito, ayan, dalawa pala yung kanya ito, DC in tsaka PV in. Sa DC charging natin, 12 volts, 60 volts. PV in, 18 volts to 60 volts yung solar panel. Tapos 600 watts yung max wattage. Check natin kung parehong nakaparallel. Kung nakaparallel lang ba yan, dalawang yan. Mukhang nakaparallel lang ito, dalawang connector natin. So baka ang idea nila, pwede mong i-charge sa charger niya yung eto, tapos pwede ka pa magsaksak ng solar panel. Parang complement lang naman sila kung ano pa yung kulang, yun yung i-charge niya. I wonder if may limit kaya to kapag eto around 300 watts to eh. So kung nagsaksak ka pa kaya ng 600 watts, aabot kaya yan ng 6, 7, 8, 9, 900 watts. Iti-test natin yan. I-test muna natin yung AC charging niya. Before natin pala i-check. Tingnan natin kung may nadidetect tayong voltage. Kasi kung meron, ibig sabihin nakakabit lang to sa battery. Wala, which is good. Wala rin. Tingnan natin sa kabila. Pag binaliktad. Wala. Mabe-verify naman natin yan mamaya. Bubuksan kasi natin. Titingnan natin kung anong laman. Charge na. Malalaman mong nagcha-charge sa charger kapag naging pula yung LED dito. Pag green, hindi yan nagcha-charge. Makita rin natin dito, input natin 460
465 watts. Ano, mali ba yung computation ko? Sabi dito sa charger, 48 volts, 8 amps. Verify lang natin kung anong voltage output ng charger natin. So, kapag ganun nakataas yung voltage natin, huwag nyong tinatanggal yung ito sa pagkakasaksak sa power station. Mas maganda tanggalin nyo yung 220 volts na itong plug niya. Kasi mag-spark dito, magkakaroon ng lamat yung terminals. So, 48 volts talaga siya. Check natin dito kung ilang amps sinuhugot natin sa Meralco pag nag-charge tayo. 383 lang dito. Pero 400 plus lumilitaw dito. Check natin yung outlet natin. May switch ba? Let's see. Nasaan yung switch ng ating AC? Basahin natin yung manual. So, ang sabi sa manual, pag naka-turn on na, i-short press. Ayun. So, meron tayong, check natin yung voltage, 226 volts, 60 Hz. Wala tayong nakasaksak, pero merong lumalabas dito na 17 watts. Baka possibly yan yung idle consumption nung inverter natin kahit wala nakasaksak. So, huwag nyo iiwang naka-turn on kasi gagamit pa rin siya ng power kahit wala nakasaksak. Iiwan ko lang siya nagcha-charge and then mag-capacity test tayo. Pag nagcha-charge ba tayo, meron tayong makikita ang voltage dito. Check ko lang. Yep, meron 47 volts. Ayan. So, mukhang nakaparallel nga lang yung dalawang yan. Pwede bang gamitin habang nagcha-charge? Yes, pwede po siyang gamitin kahit nagsa-charge. Mayroon pa rin tayong output, 220 volts. So, balik tayo mamaya kapag tumigil na yung pag-charge natin. Then, capacity test. Ayan, fully charged na. Kulay green na yung charger natin. Sasaksakan natin ng load para makita natin. Masisave dito yung kung ilang watt hours. Orasan din natin. Before natin pala isaksak sa power station, check natin kung ilang watts yung kukunin ng charger natin. Ito nakasaksak ay charger ng battery natin. Nasa taas yun. Yan, unti-unti lang tumataas. Para lang alam natin kung ilang watts yung i-expect natin. So mukhang mga 600 plus watts ang makukuha natin. Which is okay naman kasi nasa below 80% nito. So naglalaro-laro pero yung watt hours na makukuha natin ay masisave naman dito. So, reset na natin to. Ayan. Start na natin dito. Turn on natin. Short press lang. Ayan. Tayo natin. Ayan, tumataas na yung output natin. 253, 300, 660. Maabot na 800. Parang medyo mataas. Hindi nakakalibrate yung display natin. Mas mataas ng konti yung lumilitaw dito. Mukhang nag-protect, namatay. Namatay siya. Reset natin. Ngayon, gumagana ulit. Dito natin tignan. Makikita natin kung ilang watts yung bigat na ito. And 500 na. 600. Namatay. 600 plus pa lang. Alam, babalik ako. I-adjust natin yung charging speed natin sa charger. A few moments later. Na-adjust na natin. Reset natin.
Ayan, magana na ulit. Tignan natin kung ilang watts. Ginawa nating half. So, most likely mga nasa 300 watts siguro to. Ayan, 300 watts na tayo. Ayan. So, 330 plus. Dito, tignan natin kung ilan ang lumilitaw. Ayan, 300. Abot siguro yan ng 400 dito. So, 486 dito. Medyo mas mataas. Ewan ko lang kung meron settings to para ma-adjust yung lumilitaw dito para hindi masyado mataas. I think pag umaabot na ng mataas to, dun siya nagpo-protect. Dun na siya nagpo-protect eh kung ma-adjust natin pababa. Yan, umandar na yung fan. So, babalik tayo kapag matatapos. Makikita natin kung ilang watt hours yung makukuha natin sa battery. 1 eternity later. Ayan, more than 5 hours na tayo. 0% na. Chinek ko kanina around 1,700 watt hours na yung nakuha natin. So, hindi pa talaga siya namamatay. Hintayin lang natin mamatay. Ayan, nag-turn off na. Check natin kung ano yung na-record. So, nagtagal tayo ng 340 minutes or 5 hours and 36 minutes yan. Tapos, ang nakuha natin, 1,860 watt hours. So, yung 1,860 watt hours ay nasa 93% yan ng 2 kilowatt hours natin. So, pasado na kasi more than 80% na siya. Next, i-charge natin siya. Fully charge natin. At kung 384 watts yan, yung charger natin. Tapos, 2,000 watt hours to. 2,000, di-divide nyo lang yan ng 384. So, mga 5 hours. More than 5 hours. Siguro mga 6 to 7 hours talaga bago ito mapuno. So, charge natin. Ay, mali. Sak muna bago. So, balik tayo after 7 hours. Tingnan natin kung puno na. Day 2. Ayan, fully charged na. So, charging time niya around 7 hours gamit yung kasama niyang charger. Next ay bubuksan natin pero magka-camp muna tayo. So, isasama natin itong power station. Ito ang gagamitin natin sa camping. Tingnan natin kung magtatagal siya. Ayan yung ating power station. Ito tayo mag-camp. Dried fish ponds. That's where they get the dried fish pond. So this is a big hot one. Big one, big. I want to try that one now. Me. Here. And we are back from camping. Ginamit natin to ng around mga 3 days, 2 nights. Pangluto lang naman ng mga bigas sa rice cooker. Pang charge ng drone, ng mga lights natin. Hindi naman tayo nagka-problema. So, susunod, bago natin siya i-load test, itong 1,000 watts niya, ay buksan muna natin para makita natin kung ano itsura sa loob. Kasi nung tinatry natin i-capacity test, hindi natin naaabot yung 1,000 watts na mamatay agad. So, tingnan na lang natin sa loob kung ano ba itsura niya. Hopefully, madali lang naman itong buksan. Meron tayong seal sa magkabilang side niya. Ayan. Lilitaw kapag na-void na. Ang babasa niya. Ayan. Void na ang warranty. So, ang pagtanggal ng cover niya ay ganito. Tanggalin nyo lang lahat ng screws and then slide nyo yung pa-side.
And then push pataas. Ayan ang inverter natin. Ilabas pa natin para makita natin talaga yung laman niya. Ayun. So, taas ng konti dito. And then, taas din natin to. Push natin palabas. May sumasabit. Ito. Kaya natin yung connector ng fan. Ayan. Mukhang mahihila naman to yung XT60 connectors natin na ayun nga nakaparallel lang silang dalawa. So it doesn't matter kung saan mo isaksak yung DC in at PV in dyan kasi nakaparallel lang sila. Ayan. Ayan, buti na lang may connector lang siya. Pwede natin tanggalin yung DC in. Tanggalin natin to papunta sa display. And plus, mukhang main power papunta sa display. At yan, nakalabas na ang laman niya. So makikita nyo dito, ito yung connector ng DC input natin tsaka PV input. Ayan. Naka-parallel lang yan. Parehong magko-connect dito sa isang XT30 connector. Yung AC outlet natin, ito, naka-parallel din. Naka-connect to sa inverter. May isang fan dito, connected sa inverter. Tapos yung display natin nandito. Ito yung mga USBs. And may sarili siyang board. Simple lang. And then yung battery. Ayan. Dalawang cell na 314 amp hour most likely. 314 amp hour talaga. Kasi yun yung nakalagay doon. Kinapacity test na rin natin. More than 80% pa yung nakuha natin. So which is good. So baka yung pinaka BMS natin ay nandun. Kasi ito yung nakakonect sa display natin. So baka siya yung nagko-control kung kailan mamamatay ang charging at discharging. Para sa protection ng cells natin. Kasi makikita nyo walang. Ito, dito sa connector na to. Yung balance lead natin. So ito yung pinang-check kung balance pa yung dalawang cells. Gaya ng flow watt. And yung main terminal sa atin, diretso siya sa inverter, sa pinaka-board natin. Ayan. Mga nagtatanong, pwede bang palitan ng battery to? Yes, pwede siyang palitan. Madali lang palitan kasi hindi siya naka-weld, naka-tornilyo lang. So kapag sira na itong battery na to, i-disassemble lang, hihilain lang itong cells na to. Pwede nang palitan. So madali sa maintenance kapag sa katagalan at nasira na yung battery. Bago natin ibalik yung cover, scan natin yung cells na ginamit. Okay, so in-enter natin yung QR code. Ito yung mga QR codes natin. At siya ay Gotion. Gotion yung brand ng cell at unknown na lahat. Pero production date nung cell natin 2024. So okay pa naman, 2024. Next, silipin natin yung inverter. Naku po. Ito, tingnan nyo to. Ito yung close-up niyan. So, ang nakalagay, 6.4 volts. Yung battery ng inverter, which is, yun nga yung nakita natin. 2S, dalawang cell yung battery. 3.2 volts ang isa, nakaseries siya, kaya 6.4 volts. At 600 watts, yung output 60 Hz. Ang sabi kasi dun sa packaging, 1,000 watts. Nung tinest natin, around 600 watts nga, namamatay na yung inverter. Nung trinay natin lagyan siya ng load. Kaya siya agad namamatay. Kahit dahil nga 600 watts nga lang yung inverter na to. Tapos 550 watts yung MPPT niya. So meron na siyang MPPT controller. So okay siya.
Yun lang. Bakit nila in-advertise as 1,000 watts kung 600 watts lang naman yung power niya? Kung naka-advertise to na 600 watts, okay lang din naman kasi sa price niya, parang katumbas na ito yung huli nating ni-review na EcoFlow. 500 watts lang yun. Mas mataas pa yung capacity nito. Doble. So, okay pa rin. So, ito yung sa MPPT natin. Ito. Yung inverter natin, ito mula sa battery, tapos output AC dito. Kung 1,000 watts kasi ito na inverter, medyo mas malaki dapat ng konti dito. So, sa size niya, around 600 to 750 watts nga ito. Try natin lagyan ng load. Hindi ko muna lalagay ito kasi okay lang na hindi siya ilagay. Kasi meron siyang shroud dito. Para yung hangin, kahit hindi nakalagay ito, dadaan talaga siya sa inverter. Ayan. Lagyan natin ng extension. Saktayan ng load. Wattage natin ayan, 336 watts. So, diyan 300 plus yung wattage. Pero pag dito nyo tinignan, ayun, 469 na yung nakalagay dito. Dito, 300 pa lang. So, mas mataas yung nadi-display doon. Dagdagan pa natin ng load. So, tumaas na. Additional 100 watts. 414 watts na. Dito, mga baka nasa 500 to 600 na. Ayan. 634 na. Umandar na rin yung fan. Nadagdagan natin yan. I-charge ako ng power station. Tapos ina-adjust ko yung speed ng charging natin. So, gagawin natin ilan? 200 watts additional. Ayan. 200 watts. Kasi yung isa 300, tapos 200 nasa 500 na. Ayan, tumataas na. 500 na tayo. 557 watts. Pag nasa harap, 800 watts na siya. Ayan. 500 watts pa lang talaga yung actual na load natin. Ayan, 521. Nadagdagan pa ulit natin. Ayan, 600 na. 603. At pag dito nyo natinignan, ayan o, 900 watts na siya. Pag dinagdagan pa natin yan, nagdagan ko na additional 50. 600, 630, 633, ayan, 640. Check natin temperature. Namatay na. So, nag-overload na siya. Pero dito sa display natin dito, walang anything. Turn off natin. Tapos turn on ulit natin. Bumalik na ulit. So, 600 watts nga lang talaga. Namamatay na siya pag tumagal ka na ng more than 600 watts. Tingnan natin yung temperature. Kung umiinit na ba na sobra yung inverter. Pag mainit na sobra, alam mo na yun na talaga yung limit niya. 51. Nasa 50 degrees pa lang yung ayan o, itong mga heatsink natin. So, hindi pa naman talaga siya nakasagad talaga. Ulitin ulit natin, turn on natin. Baka lumamig na lang. Ayan, medyo mainit na yung isang part doon. Dito. 60 something. So, mga MOSFET yun, ayun, namatay ulit. Ayun. Ang mainit dito sa fuses. Kasi malaking current na yun. 600 watts tapos 6.4 volts lang. Halos 100 amps na yung hinuhugot niya dito sa battery. May fuses tayo dito. Ilang. Ayun. So, meron tayong tatlong fuse dito. Umiinit din siya. Nakita natin sa thermal camera natin. Tatlong 50 amps na fuses. Tignan mo. Kung tatlo yun, 150, multiply mo ng 6.4, 960 watts. So, kung 1,000 watts to, bitin talaga yung fuses na nandun. 960 watts lang eh. 600 watts lang talaga siya. Yung allowance niya pang 600 watts lang talaga. So, nakita natin hindi naman siya ganun kainit at 600 watts. I think pwede pa nilang isagad yan. Pero yung temperature niya ay okay na para sa 600 watts. Kung 600 watts talaga siya na inverter. So,
mas magtatagal kung hindi nila ipupush talaga. So, i-consider nyo na talaga na 600 watts lang siya. Mas magtatagal to. Ayan, try nating i-charge ito ng gamit ang solar panel. So, ito try nating i-charge yung power station natin. Bali, kailangan nyo ng connector na may MC4 to XT60. So, yung MC4, yun yung ikakabit nyo sa solar panel nyo. So, ayan. Ito ay 650 watts. Naka-install to sa bubong natin. So, hindi ko na mapapakita. Nasa taas kasi ng bubong. Tapos, etong XT60, kakabit nyo lang sa likod. Ayan, dito. Kahit saan dyan. Ayan, charge na tayo. Ang lumalabas dito 500 plus watts. May MPPT charger siya, so mas efficient to mag-charge. Ngayon, para ma-verify natin yung charging natin, lagyan natin ng ganito. Medyo nasisira na pero nag-work pa to. Ikakabit lang natin ng naka-series. So, makikita nyo dito yung voltage ng panel, around 40 volts. Ito, malabo pero 40 volts nakalagay. Makita natin yung wattage dito. Ayan, bumaba ng 31 volts, 30 volts, tapos ang harvest natin nasa 430 watts. Ayan, 30 volts yung sa solar panel. Pwede natin i-compute yan manually. Gamitan natin ng clamp. Ika-clamp natin yung pumapasok. Ito. So, 14 amps. 30 volts yung voltage ng PV. Multiply nyo ng 14 amps na na-detect natin. And 420 watts. Ayun. Mas accurate din yung nandito. 420 watts yung lumalabas. Pero dito ang nakalagay, and 500 plus. Gamit yung isang 650 watts na solar panel. Ayun, so kung gusto nyo siyang i-solar charge, kailangan nyo ng ganitong cable, MC4 to XT60. Dapat sinama na nila yung cable na ganito para hindi nyo na kailangan bilhin separately. Pero budget na power station kasi to, kaya ganun. Maglalagay siguro ako ng link kung saan nakakabili ng ganito. Yung solar panel na gagamitin nyo, I recommend yung mga malalaki na 500 to 650 watts na solar panel isa. Saktong-sakto na dito. Meron na kasi siyang MPPT, so mas efficient na siya mag-charge compared sa ibang mga power station. Kung mga maliliit naman yung gusto nyo, kasi bihira magbenta online ng mga malalaki, mga 100 watts to 200 watts yung available online. Pwede naman yun, isi-series nyo lang siya na up to dalawa para tumaas yung voltage, mas maging efficient. So, dalawang 100 watts or dalawang 300 watts. Usually yung 300 watts may nagde-deliver din online nun. So, dalawang 300 watts, pwede na dito yon. So, maaabot nyo na rin siguro yung up to 500 watts na charging. Since nakalagay dun sa board niya, 550 watts yung MPPT, I expect may limit siguro siya. I mean, magse-self-limit siya. I hope. Itatry natin in the future ano mangyayari. Sasabog ba to kapag sinaksakan natin na mas marami sa 550 watts? Well, sinaksakan na natin ng 650 watts. Hindi naman siya sumabog. Ang ititry siguro natin in the future kung pag nilagyan ba natin to ng more than 550 watts, ililimit niya sa sarili. Kaya kung gusto malaman yun ay kung pwede bang kabitan kasi siya ng battery dito. So, what if kabitan natin siya ng 12 volts na battery? Pero ang sabi dito 18 volts daw eh. So, sa future na yun, ibubuksan ko ulit to para ma-verify natin kung safe bang gawin yun. So, right now, kapag iso-solar charge nyo nga, yun, 500 to 600 watts or dalawang naka-series na 100 up to 300 watts. So, kapag magsi-series kayo, dapat pareho ng wattage. So, ayun, ginamit na natin siya
ng ilang araw, okay naman siya, wala siyang problema. Ang mga issues lang siguro natin ay, para sa akin, dapat nilagyan na nila ng mas mabilis na charger dito. Although nagamit ko naman, pinang-charge ko siya ng mga, yung fan natin, portable fan natin, tapos mga power banks and drones. Nakaka-charge naman siya, pero kapag phone kasi ang i-charge mo or power bank, medyo mabagal. Kasi hindi ganun kabilis tong USB ports dito. Yung DC out natin, 5 volts lang siya. Hindi naman problema sa akin yun kasi hindi talaga ako gumagamit ng 12 volts sa power station. USB lang talaga, tsaka yung 220 volts natin dito. Sa camping naman namin ay sapat na sa akin yung 500 watts. Kasi usually 500 watts lang na power station yung dinadala ko. So, eto ay sinasabi nila 1,000 watts pero upon testing natin 600 watts lang yung kaya talaga nating hugutin. Okay pa rin sa akin. Hindi naman negative sa akin yun as long as yun nga, kapag bibili kasi kayo ay dapat naka-depende or alam nyo yung needs nyo. Like ako ay 500 watts okay na sa akin. So eto, kahit sabihin nilang 1,000 watts to pero 600 watts lang talaga siya, okay lang pa rin sa akin. Kasi yung presyo niya mas mura pa rin sa ibang power station. Siguro pwede natin siyang i-compare dun sa Delta 3 1000 Air. Kasi yun, 500 watts lang yung power niya. Tapos, teka, kunin ko. Ayun, so 960 watt hours yung battery capacity nito. Yung size nila halos mas malaki lang ng konti ito. Pero yung capacity nito doble na. 2,000 watt hours. Tapos 500 watts lang to. Ito 600 watts. So sa price, magkalapit sila. I think nagtaas na ng presyo itong Galaxy 1000 Lite. Pero magkalapit lang sila. Pero yung capacity kasi niya mas malaki na. So kung i-compare lang natin yung specs, para sa akin mas okay na ako dito sa Galaxy 1000 Lite. Kahit na hindi niya na-meet yung 1,000 watts na power niya ito, okay pa rin siya. Kasi mas mura pa rin siya compared sa ibang brand na halos same lang yung maximum power output na 600 watts. Yung River 3 Max Plus, 600 watts lang yun. Tapos less than 1,000 watt hours, ito 2,000 na. 2,000 watt hours na yung battery. Kung hindi mo talaga kailangan yung 1,000 watts, okay na to na power station. Sa maintenance, madaling ayusin yung mga ganitong power station kasi ay mas simple yung nasa loob niya. Unlike sa iba, kapag nasira yung BMS sa Blue Yeti, sa EcoFlow, pag nasira yung BMS, may hirapan ka maghanap ng marunong gumawa ng mga parts sa loob. Kasi usually sa EcoFlow or Blue Yeti, palit lang sila ng board. Kapag may nabasa ako na nasira yung EcoFlow niya at wala na daw magagawa kasi phase out na yung model, hindi na nila maaayos yung nasira, parang BMS ata yung problema. So wala na. Hindi niya na magamit yung power station niya kahit na super mahal kasi phase out na, wala na yung mga parts. Pero eto, madali lang siya ayusin yung cells, madali lang palitan kasi naka-screw nga lang, bibili ka lang ng 340 na power ng mga cells. Magkakapareho naman ang size yun, so isasalpak mo lang, i-screw mo. So ayun, yun lang talaga yung pinaka-issue ko. Tsaka yung sana mas maganda yung design nung hawakan. Kasi eto yung hawakan niya, maliit lang. Mabigat po talaga to kasi katumbas niya 2 power station ng ganun, River 3 Max Plus. So masakit sa daliri, as in hindi ko kayang buhatin ng isang kamay lang kapag ginamit ko dito. Kailangan mo yakapin para mabuhat mo. Mabigat kasi siya. Kasi yun nga, malaki yung capacity niya. So, yun. Pag may katanungan pa kayo or test na gusto nyong gawin natin dito sa power station, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!